license na mag-own ng high-powered firearms like Sa Republic Act 10591, under Section 10, firearms that may be registered, and I quote, only small firearms may be registered by a licensed citizens or licensed juridical entities for ownership, possession, and concealed carry. A light weapon may be lawfully acquired or possessed exclusively by the AFP or PNP, etc., etc., provided that private individuals who already have licenses to possess Class A light weapons upon the effectivity of this act shall not be deprived of the right to possess the same. So yung Class A weapons, ito na siguro yung binabanggit mo. Ito na yung self-loading pistols, rifles, submachine guns, assault weapons, etc., etc. So inaalaw po dito sa bahaging ito ng batas. At yung paggawa, ito, balik na naman tayo dun sa usapin ng IRR na lagi kong sinasabi na dapat sundin na lang yung batas. So, kung inaalaw ng batas, maaaring sabihin ng mga gun owners na allowed sila. But if you look at the greater societal concerns, papayag ba kayo yung kapitbahay mo may submachine gun? Papayag ba kayo? Itong nakikita natin na gun rage pag yung nasagi yung side mirror mo, di ba? Ito, mahaba na yung ilalabas sa'yo. So, ang pakiusap ko po siguro, kahit i-allow ito, ay maghinay-hinay muna. Una, piliin yung karapat-dapat na makaposes. Siguro yung mga sports enthusiast. Piliin yung tamang tao na hahawak nito. Di ba? Napakarami na nating road rage. Napakahirap naman na yun nangyari sa BGC nung isang araw. Although malayo yung kuha ng mga footage. So magpapakita na parang nakakatakot. And with prices rising, mahirap siguro na makita natin na may mga mahabang armas, baka kung saan mapunta ito. So my suggestion is slow it down. Have a deeper study as to the peace and order ramifications. Ang dami nating kanong linggo si Presidente pinasoli yung mga at sinagasaan ng pison, yung mga barel sa basilan. So ito rin yung bagamat luma ito, yung gun culture, especially with long arms, probably will not be conducive to any stable economic activity that we are aspiring right now. Di ba? Pag gutom ka, tapos may baril ka, mahirap yun. Sir, ang moratorium while reviewing. Yes. Yes. So it should be studied again, pag-aralan. Hindi sa ayoko na yung talagang lihitimo magkabarel. Pero yung biglaan na baka yung mga hindi talaga karapat-dapat or have a stricter norms or standards for those aspiring to possess semi-automatic rifles. Di ba? Mas mabigat yung kanilang panuntunan. Saka sir, given yung reality na hindi rin ganun kabihasa yung maraming police to handle this kind of crime. Yes, kasi pag ang mga patrolman natin naka-short lang kung may lumabas bigla sa kotse na kamahaba, 'di ba? Akala mo nagse-selfie na may stick na gano'n, yung pala mahaba na. So, medyo nakakatakot. Yung nangyari sa Amerika kamakalawa, 'di ba? May shooting spree. Ayaw natin marating yung gano'n na wag naman sana. And I don't want to speculate. Pero sir, since it is apparently allowed under the law, will you file an amendment to the law? Hindi ko pa okay naman na okay naman na wala pa tayong IRR 'di ba? So walang nagbibit-bit nung mga mahahaba So napakahirap siguro na ang kasabay mo sa EDSA nakamahaba pala. 'Di ba? Para sa Batangas nakakagitla. Pag-aralan muli. Sir, pwede yung legal
Alam mo, nagsalita ako dati. Hindi pala ako member ng committee. O, tumo, natawa kayo. Pero sir, As a senator. nirecognize kayo. Oh, hindi pala ako member ng committee. Trespasser pala. As a member of the Senate. Oo. Hindi ako member ng Committee on Women Women's Women's Month pa naman ngayon, March ngayon. Kaya kanina hinahanap ko sa Pampanga kung ano yung mga sabi ko sa Pampanga, kinakausap ko yung mga local civil registrar, konti na lang nagpapabinyag na ang pangalan Marites. Oh. Iniiwasan na nila yung pangalan Marites eh. Oh, iniba ko lang, pinatawa ko lang kayo. Sige. So, I think there is a group gathering the necessary signatures to thwart any attempt for the issuance of a warrant of arrest, which is also legal. And as I have stated before, the good Pastor Kibuloy can and exhaust all his legal remedies, legal avenues, with the assistance of his lawyers, just like any other Filipino citizen. Yung mga nag-rally kahapon dyan, karapatan po nila yon. Igalang din natin. So, sir, kung member ka ng committee, sasama ka kay Senator Robin Padilla. Hindi nga ako member ng committee. Kung sir, sabi Na hinahanap ko yung pangalan ko doon, di pala ako kasali. Ha? Exhaust. All legal remedies. Because ano yun, you're seeing something na parang overreaction about the proceedings. No, never mention overreaction, pero I understand the Department of Justice reinitiated a similar proceedings a few days ago. And we should allow, likewise, the Department of Justice to continue with whatever investigation they are conducting right now. Hindi naman yung, I mean, sir, kasi ano, meron na action yung DOJ, not because parang nagiging overkill yung proceedings. Hindi naman po. Ginagawa rin naman po ng Senado yung dapat gawin. And sir, di ba in the past, madami namang nagpunta dito na resource person. Their name naman and they were respected naman. Ano po yung kakaiba kay Pastor Kibuloy that he be spared from attending the... Wala naman nagsasabing he be spared eh. Ang sinasabi ko lang, igalang. Gaya nung kita nyo yung Ruiz couple. So ginalang natin yon, di ba? Yung bumulag doon kay Manang LB. So ginalang din natin yon. Binili ko pa nga ng TV yon dyan sa kulungan. Hindi sa pagbubuhat ng sariling bangko. Lahat nung humarap noong Blue Ribbon, ginalang din natin yon. So yung paggalang sa kanilang karapatan. Pero sir, parang hindi naman ginagalan ng resource person yung mga legitimate invitation or like yung subpoena. I leave that to the committee. Sabi ko nga, hindi ako member ng committee pala eh. Interview ko ng interview, hindi naman ako kasali pala doon. Ako naman, sagot na sagot. Maalam ka naman okay na yun. Sir, pero like sa inyo nun, sa Blue Ribbon, pag hindi sumipot, talaga nag-issue kayo ng subpoena. Ito, third time, may subpoena, pero hindi nire-regard. Yung sa amin noon, nag-issue ng subpoena kasi vital yung testimony or document to be provided. But then again, binigyan pa natin ng dagdag eh. Hinayaan natin na mag-file sila ng memorandum for the first time to explain their position before citing a person for contempt. Ipaliwanag mo bakit hindi ka makukontempt. Kung matatandaan nyo, umattend ako ng hearing, member na ako, noong nakaraang kamakalawang linggo, nung public order, yung Lieutenant Bernardo, doon sa, kung hindi ako nagkakamali, sa Bulacan Police or Bulacan o Pandi. So, bago siya ma-cite for contempt, hiniling natin na ipaliwanag muna. Tapos sinusugan ni Senator Tulfo na ipadaan muna sa polygraph test bago siya kung talaga nagsasabi ng totoo. Ganun. Correct, pero hindi naman court ang public order. So, pumayag lahat. So, yun ang hinihintay natin, yung resulta bago siya makontempt.
in fairness to that member of the Pandi, Bulacan Police Force. Pero sir, yung case po nung kay Kibuloy, from the very start, ayaw niya mag-participate and in-against na yung constitutional rights na are being violated. Ito ba yung, ito po ba yung tamang argument ng isang resource person, considering na nasa first part pa lang investigation, ayaw ba niya? So, defiance. Hindi ko alam yung kanyang dahilan. Sabi ko nga, hindi ako member ng committee, kaya hindi ko na natutukan yon. But then again, kung may karapatan ng Senado to enforce a measure that would allow compulsion yun compulsion yung pagdadala dito, may karapatan din yung i-compel. If you've been following the consecutive hearings of Donald Trump, dating presidente na yon, so ganun din yung, iba kasi iba't iba yung procedure eh. So kung ako yan, nahayaan kong mag-hearing in camera, ang tawag doon, pumunta doon yung committee kung nasaan man siya, o doon mag-hearing. O kaya i-allow na virtual, nandun lang yung committee chairman. So that kung ano yung panganib na pinangangamba niya, mapapawi yon. Sir, ano mismo karapatan ni Kibuloy at this point? Kasi sir, marami namang mga Senate hearings na pag pinapasite in contempt yung resource person, cited in contempt naman sila talaga after ruling. But this time, So anong karapatan? Yung kagaya ng karapatan nating lahat, right to be presumed innocent unless charges are proven otherwise. Right to have a counsel of his choice. Yung ginawa natin sa committee, kung wala kang counsel, you'll be provided a counsel by the committee. So, yun siguro. Pero mahaba na to, hintayin natin itong kahihinat na nito. Mas maiging tanongin nyo ay yung mga miyembro ng committee. Kasi alam nila yung kanilang ginagawa.